Hello po! Bago kayo magpatuloy sa panunood ng aming mga programa, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aming Facebook account at YouTube channel. At paki-like naman po at paki-share. Huwag niyo pa rin pong kalimutan na i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Salamat! Usa ka maayong adlaw kaninyong tanan hilabi na sa atong mga taga-subaybay sa atong programa nga Untold Stories with Ate May. Unta anaa kamo sa maayong panglawas ug malipayon uban sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Usa na usab ka letter sender ang atong hatagan og pagtagad karon diri sa atong programa nga mag-share sa iyahang kaagi sa kinabuhi. Ug unta makuhaan nato kini og usa ka leksyon, maingon man ug moral values para sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Ako si Ate May ug mao ni ang Untold Stories with Ate May. Dear Ate May, maayong adlaw. I hope maayo ang imong adlaw karon, ilabi na sa atong gapaminaw ani nga segment. Ako di ay si Jane, dili nako tinuod nga pangalan, taga-Dangkagan ug usa ka working individual. Dili lang nako i-share ang akong career background for confidentiality purposes. Gusto lang nako i-share ang akong experience sa bullying since mauman ang trending topic karon sa social media. During my elementary years, na ako'y classmate nga lalaki nga siya ang pinakadako sa tibuok classroom. Medyo isugon nga bata ug kung mapikil siya sa iyang classmate, manumbag or manapat dayon. Ambot kung unsa iyang family background or unsa iyang kahimtang sa ilang pamilya, kay siya gyud ang example sa usa ka bully. Kung naa siya'y matripan Ate May, iyang balion ang lapis. Usahay sulatan niya imong bukton og ballpen. Tungod ni ini, apil mga boys sa among classroom, mahadlok niya. Usa ka adlaw, samtang gasulat mi, nakita nako nga ang akong ballpen nga nawala maoy iyang gigamit. Nabaya tay instinct if ever makita nato atong gamit nga nawala. Ako siyang giduol kay kwaon nako iyang ballpen ug nasuko siya kalit. Gisumbong nako siya sa among teacher ug na-prove nako nga ako ang tag-iya sa ballpen. Pero nasayop ko sa akong gibuhat kay didto nagsugod ang akong kalbaryo. Halos matag adlaw na ay gamit nako mawala. Usahay akong balon nga pagkaon maoy iyang kaunon. Ug ako siyang duulon, miingon lang siya sumbong na po didto para musamot akong kalagot nimo. Ug isip usa ka babae nga walay kusog, musukol physically, akong gitolerate ang maong panghitabo. Naka-experience ko Ate May nga mangwakis siya og palda, maong sukad adto gasuot kog shorts ilalom sa palda. Mahadlok na pud ko musumbong sa among teacher kay iyang ingon permi samutan niya iyang buhaton kung magsumbong-sumbong ko. Akong gibuhat adto, ako na lang siyang gidedma, kanang totally ignored his existence. Wala na lang pod ko ni sumbong sa akong parents kay basin mag-worst ang situation. Kay kabalo kong i-transfer ko nilag school if ever makabalo sila. Nakaya ra nako kay wala man pod ko niya pasakiti physically. To make the story short, nagkita mi one time nga dagko na mi. Nag-flashback akong experiences tanan og nibalik akong kalagot niya. Nakita nako siya nga naglisod sa iyang panginabuhi. Nahimo kong NBI kadyot while investigating his current situation ug akong nahibal-an nga dili gyud ay hayahay iyang kahimtang. Siguro dala sa akong kalagot, gibati kog kalipay nga galisod siya ug gusto ko nga maglisod pa siya maayo. I know nga sala ni Ate May nga malipay sa unfortunate event sa usa ka tawo pero dili nako malikayan. Lami ipamukha sa iya ang akong success nga siya ultimo lang pero wala nako buhata kay sigurado kong maingon sila childish ra kaayo. To summarize it all, maybe sayop nako kay wala nako giignan akong parents sa una para mapatawag pud iyang parents. Maybe galisod kog desisyon adto tungod kay bata pa ko adtong panghitabua. Nahuman naman ang tanan ug wala na ko'y mabuhat pa. Siguro akong experiences sa akong classmate dili nako malimtan ug siguro dili nako siya mapasaylo tungod sa kadugay na nga hatred akong nabati nga lisod na mag-heal. Salamat Ate May sa inyong panahon and God bless you all.
Jane. So maayong adlaw usab sa tanan nato nga suki nga maminaw sa ato ang FB page, no? I would like to thank you all for supporting our segment, and I hope you keep on supporting us, no? Through viewing and sharing our videos. And karon, no, we are so blessed and excited ko for today ang sa ato ang episode because we have visitors nga mga. It's a privilege to have them today sa ato ang topic, no, because this kaning gipad atong letter sender karon ha topic jud ni siya o gakahitabo gyud ni siya, dili lang pud siya sa kaning school bullying. It's kanang everything gyud bitaw, and napod siya sa workplace bully, even sa family. Tanan na jud siya, naani siya, musa important ni siya, and I hope na mo'y ma-learn sa ato ang episode today. And with that being said, I would like to welcome our guests. For today guests, gyud, no? Kay wala gyud tagi alang-alang. Duha jud sila ni Anhi diri sa gawas sa ilang kabisi mo nang bless kay ta today, no? Let us all welcome PSSG Charity N. Mabilanga, our WCPD PNCO. Sa ato ang Dangkagan MPS, and Ma'am PSSG Jennifer Ann Kilab, our MCAD PNCO. Og atwa sag i-welcome ang ato ang isa ka guest, no, si Ma'am Geraldine Anyasco. She is the designate guidance counselor of our very own Dangkagan National High School. Hello, Ma'am. Hello, ma'am. Good Welcome sa afternoon. ato ang program diri, no. Hello, ma'am, mga ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. So, thank you good kayo sa invitation sa Yes. pagpaani Thank you sa po amo kaayo, gabi. ma'am, no. Kabalo ko busy jud kaayo mo. Salamat kay sa paggahin og oras para sa ato ang program karon nga adlaw. Yes, of course. Kaya ang kaning mga pulis, bisan pag asa ni Yes. paingon ba sa paingog, we Muno. need police na ami. So, Yes, salute karon- jud kay me. Sa inyo, ha. thank you, ma'am. Thank you. And karon, ma'am, sa inyong nadungog, ma'am, no, nalang po para makahibalo ang ato ang mga viewers, labi na ang ato ang mga kabatanunan karon sa ilahang mga actions nga ilang pagabuhaton bisag ahaman sila ibutang, no. So ang ako lang pangutan na pinakauna, ma'am, ba kaning mang si Jane sa nahitabo sa iyaha kay minor pa man sila ani nga time. So kato nga sa iyahang situation, ma'am, unsa nga kaning if nisumbong siya ato nga time sa kaniyang parents or na take action gyud to nga real action gyud sa kaning sa ilang teacher ato nga panahon, unsay kanang consequence sa iyang class iyang bully ato nga time, ma'am? Okay, so ang kaning Anti-Bullying Act or RA 12627, so mo ni siya ang balaod wherein nagdumili sa bisan kinsa nato sa pagbully sa atong isig katawo. So kaning nga situation is nahitabo man bali ni siya sa school. So ang pinakaunang buhaton bali ni Jane, si Jane man to atong kuan na Yes, letter ma'am. sender. Sang ina ang pinakauna gid niya nga buhaton is maayo gid unta to siya nagpahibalo siya sa iyang parents para ang iyang parents bali na nga maghatag og gamayng aksyon. Example, like pwede niya adtuan ang iyang advisor nga kay di ba nagsumbong naman siya sa iyang advisor pero tungod kay gihadlok naman siya, so ang iyang pinaka maayong buhaton is magsumbong siya sa iyang parents para ang iyang parents moadto na bali dayon sa ilang school principal or ingon man sa guidance counselor para maistorya bali sila ang both parties para pud ang gidikanan atong bata nga bully sa iya maistorya pod at the same time kato na dayong nagbully sa iya matagaan bali og kanang gamay maistoryan bali sa kanang sa school faculty para in case og naay mga kwan ang kanimanggong sa school maghatag man bali dayon ni sila og kanang kwan nga og pananglit imong utrohon naay consequences. So example based sa among na adtuan sa Dangkagan National High School wherein ang iyang gibuhat ato nga bata is gapanumbag siya ba. So ang gibuhat bali sa school principal gipatawag bali siya kauban ang iyang parents mo na dayon to nga gikuanan siya gitagaan siya og kanang kondisyon
nga kung pananglit iyang buhaton sa makatulong ka higayon, mo na din to siya nga pwede na siya ma-expel sa school or advice to transfer tungod kay makakos naman siya og kagubot sa school. So sa part ni Jane nga kanang mahadlok na pud siya bali, pwede man din to nga ang school man good, ang kaning mga teacher og mga staff na naman sila kuan nga kanang dili man gina-allow sa school nga naibuli nga mahitabo. So every now and then labi na kinahadlok siya sa iyang safety, pwede gyud siya from time to time magpaybalo siya siyang advisor. Hangtod na dayon nga ang katong si kuan, katong bully is basig ma-advise to trust iba nahadlok siya maignan siya sa iyang parents. Pero dili man gud siya ang kanang nambully, dili siya ang sadan. So ang una gid buhaton bali sa school ani nga og magsige nagbalik-balik ang iyang offense nga magsige pambully, man na din na nangahawaon. Di ba wala may parents nga nagpasulod sa ilang sa bata sa eskwelahan para lang kay dili man gid po na gusto sa bata nga mura bitaw silang maulawan kay sa ilang part labi nag-ipatawag sila mura man pud silang maulaw or mahadlok. Pero tungod kay kanang kuan man na reprimand na sila ba nakasaban. So ang isa po dayon nga part ana nga og dili pa bali sila ma-expel mo po dayon nang i-require sila nga mag-conduct og immersion. Mo na dayon nang manghidlo sila, mag-conduct ba og kanang sana mangguna, manglampas. Kay based sa akong experience sa ano pod sa elementary na pod koy mga naila na nga mga ingana gyapon ang mga sala nga kanang sige nagka-late, sige kating class, nambuli, gipakandak sila og pagpanghinlo dara around sa school or kanang any place sa kanang kuan anang surrounding sa community nga kanang pwede sila maka-render og kanang pagpanghinlo. Ang sa amo po dayon sa PNP nga og pananglit si Jane kay di ba mahadlok naman siya sa iyang kuan nga naibuhaton sa iya. So kung pananglit severe na bali ang situation like mahadlok na siya sa iyang safety nga og pananglit dili na bali makuan kay basig buhaton na dito gawas sa school hours or dili wala na sa ilang school, pwede na dayon na nga kanang pwede na sila moduol sa amua nga kinahanglan nila og kanang respond sa PNP para pod nga kanang basig kailangan lang daytong istorya tong mga bata nga mga bullying ana kay basin wala sila kabalo sa balaod nga in case kanang makalapas sila pwede day sila na mga liability, pwede day sila matagaan og mga penalty. So ang ako lang baling makuan po dayon kani po dayon di ba nang wakis pud sa iya. So naamang gud dayon tay ginatawag nga balaod nga RA 11313 or kaning Safe Spaces Act nga kung pananglit nga ikaw nagbinastos ka diha pwede ka isumbong nga kanang mo ni siya kay dili naman gud ni ginatugot nya kanang ang sa other forms of kaning bullying pod na pud tay ginatawag man gud nga verbal. So kung pananglit ginaignan nga para sa akong experience nga sa una, based sa akong experience kay ginasaway ko nila tungod sa akong skin color. So, kita universal gyud siya nga experience sa bully, based sa akong no? experience sa una sa elementary, ginatawag ko nila anang kabantay mo anang kanang Carabao bitaw nga buffalo, di ba ang color ana itong kaayo niya kanang morena baya gid kaayo ko. So mo to nga kung moagi ko sa ilang lugar, kung moagi ko ila kong tawagon niya, kana bayang ginabuli taha kana ato bayang ma-experience ana nga kanang uy kanang muratag kanang di na taganag-agi ang uban gani ana kanang di na ganag adtog school di na low imong self-esteem. Yes murag mawalaan na kagana nya mo na yun to nga ako lang bali ning i-share kang Jane nga kanang mo na din to nga kanang wala na lang din ako gikuan kay kanang tungod kay gamay pa ko murag kanang dili ko kakaya og musukol ko tungod kay medyo dako sila sa kuha. So kuan ma'am kaning mga labi na kaning mga bata bitaw nga nabully karon ma'am. Yes, ma'am. Ding mahadlok sila og speak up. Unsay kuan kaning unsaon man nato pag encourage sa ilaha ma'am. So kinahanglan gyud siya mag-start jud siya sa balay nila ma'am no sa parents nga ilahag yung diri gyud dayon mo sulod ang kanang pag-parenting bitaw nimo nga imuhang tagaan og kwan imong anak pod nga mo open no nabi uban nga dili sila close silang yes, parents kay ba? kani manggong uban kani manggod pod sa part pod sa mga ginikanan kanang ato gid pong i-observe ang atong anak labi na kanang matinga basin ba nang anong perminti Hilom na wala kaayo. iyang gamit anong every time mag-uli wala na iyang para ka dyan wala na tingala iyang parents kanang wala na iyang balunan or nakakaon ba siya or kana bang
Nganong dili naman nganong gusto naman ni siya mobalin og school. Oh. Nganong dili naman ni siya luya naman ni kung moadtog school. So as part pod sa ginikanan, parent naman pud ko, kanang perminti nato tagaan natog pagtagad ang atong anak kay basin di ay kanang maulaw lang og speak up. Og pananglit pod nga naaman galing na sila ihatag or ay istorya sa inyo nga kanang concern. Parents always nga kanang atog yung paminaw ng atong anak kay basin ang kanang kuan ba nga ginagmay din nila nga pag-istor kinang mura nilang gistor kanya hangtod bitaw nga matingob nga wala din maminawa niya. Ang worst part ba kanang worst na naitabo sa atong anak. Naday moabot bigi sa point na uban nga mag-suicide sila, ma'am, no. Yes, kaya dili na nila kaya ang depression, di na nila kaya ang stress. Mo sila outlet, labi na pag kanang mga bata bitaw, mga wa pa na sila kabalupod sa ilang mga say dapat nilang buhaton, mo reach para dayon makatabangan. ang samo pod part sa PNP pod, ma'am, kay kanang gabisita man mig school dayon every now and then labi na sa mga gapanghatag man tag contact number nato no nga kanang kung pananglit wala mo maistoryahan, wala mo masumbungan, wala mo maduulan, ang PNP perminti gid me open. Total naman pud mo makita nga mga kuan dia sa plaza, napon may hotline, napon may Facebook, pwede sila mo reach out ana para kung pananglit na sila ipang sumbong, labi na bullying concern, pwede na mo sila adtuan, pwede na mo bisitaan kay basig kanang kaning mga bully ba kulang lang bitaw ni sila kanang advice or istorya regarding kay basig kulang sila kahibalo aning sa bullying nato nga balaod. So naatay kaning sa WCPD, mo ni sila ang kakitar labi ng mga batanon nga mga kuan. Then naapo dayon mi sa PCR at the same time kaning mga tanan police approachable man mi. Any police nga ilang makitaan nga kailangan nilang help, kailangan nilang maistoryahan. Naamin nila masumbungan. Kung maulaw po sila istorya, na among Facebook page. Kung maulaw po sila og chat or wa sila ikakuan kay walay signal, walay kuan, pwede po sila motawag sa among contact number. So katong na recent event karon, ma'am, katong gipusil niya iyang classmate. Oo. So para sa information sa everyone pod, ma'am, no, unsay kuan aton, ma'am? Kanang maabot na ana nga point nga manakit na jud siya, labi worst mo patay na jud siya. Unsay kuan ana sa mga kabatan-unan, mga minor para ba? Unsay ilang tulubagon? Sa ato amang good sa Pilipinas natay balaod nga 9344 Juvenile Justice of the Philippines nga gi-amended siya sa 10630. So amended siya. So nakabutang sa tong balaod nga kana ang 14 years old pa ubos nga mga bata kung nga na mga worst to worst ang mahitabo, wala sila criminal liability. So balaod naman gyud na mo naman gyud atong tumanon. So dili nato sila mapriso. Yes. No, dito na sa MSWDO. Kuanon sila dito sila intervention, diversion, sila na bahala ana. So kung sa liability wala sila liability. Maulang pud na, ma'am, no. Yes. Muy kay karon manggod kay labi na sa katong nahitabo bitaw ana, ma'am, kay ilahan yung giplano ang tanan din kabalo sila, aware sila sa ilahang padulngan nga di pa sila mapriso, dito pa sila kuan. So after lugar ana, ma'am, kaning pag mo reach na sila og kanang 18, no, legal age. Yes. Unsay mahitabo ana dayon nila, ma'am. So pag abot nila ma'am, og 18 years old, example kato siya, ato na lang example since mo man ang imong gisgutan, no, dili naman si Jane. So kung atong mahitabo katong 15 years old, kung mulapas na siya, for example, yung birthday is July 5. So, yung birthday is July 5. Nahitabo is July 6 na. So, beyond na siya. So, pwede na siya kasuhan. Pero with discernment sa MSWDO. So, kung makasuhan siya, sa bahay pag-asa siya paingon. Dito siya taman mag 18 years old. So, pag 18 years old niya mulapas na, pa din siya ibalhin. Balhin na siya dito sa ibalhin siya kung makonvict siya. So, i-process pagyapon na tanan. Pero kung dili makonvict pud siya kay walay discernment, di pud siya mabalhin dito. So ang court lang gyapon ang magbuot dito. Okay. So ang kaning act of discernment, ma'am, kuan bali ni kanang gihatag bali ni nga kuan sa DSWD nga ang buot pasabot i-assess nila daan ang kuan. Ang kaning bata aware siya sa iyang gipangbuhat. So kung ma-assess bali dito sa DSWD nga ang kaning bata kanang act of discernment gabuhat na siya ani nga kahibalo na siya sa mga kuan siya unsay tama ug unsay mali. Yes. So na sila activity nga ginahimo nga ma-evaluate siya. So muna siya hatag din sila ana, kuha na mo i-attach na mo sa among folder, ipasa na mo kang fiscal. So kaning sa situation ni Jane, ma'am, ato nga time, wala lugar ni siya kanang kuan kani iyang bully, ma'am. Walay kung atong i-base sa ilang pangidaron nga elementary pa man daw, so wala sila criminal liability pang yang bully.
Pero kung nagtugan siya ato ya pong action na naman tay mga prevention daghan ang PNP gahatag magprevention naman tay MSWDO na may mga counseling. So lagi po ko nga mapugngan nato. Kay basi kulang ra pud tog information tong bata katong or bully, kulang no? na pansin wa siya kabalo nga bully na to. So kinahanglan nato siya intervene. So lagi pon mapugngan gyapon Lagino kay nang magkapangwakis naman siya. Yes, Inaana. ma'am. So mo bitaw nang ang uban nga school nga among mabisita, among encourage nga og pananglit ka nang gusto mo og invitation nga og pananglit na amoy mga situation sa bullying sa inyong school. Pwede mi nila imbitaron para pud kay basig kailangan lang bitaw nila nga mismo gikan sa pulis ang pagstorya nga ang kanidang ilang ginabuhat dili di ay maayo. Labi na bitaw ang mga batanon karon nga murag based sa among nakita sa school nga murag medyo nakaayo sila respect po sa atong mga Nagbibitaw, teacher ma'am, no? kay murag na experience magana ko siya classroom to classroom experience ba nga murag halos ang estudyante kay murag isi-isiyo na lang bitaw kag tubag nga. Pero sa inyo, ma'am, usay kaning cause jud ana, ma'am, sa kanang ang gakahitabo karon sa mga kabatan-unan. Ang isa pod ma'am is kanimang kailangan magud taog, di ba ang kaning pagrespeto og kaning saktong manner sa atong mga anak magikan man gyud sa balay. Sa balay. So kung mismo gikan sa ginikanan nga wala balin niya na natudluan og insaktong pamatasan ng anak, mo na dayon na nga ang bata kanang mo iyang ginapadayon og buhat ba nga bisag asa sa school ba siya or sa community tungod kay wala siya na istoryan nga uy kana da imong ginabuhat wrong day na siya. And at the same time pod basin manggod ang iyang environment pod ba. Kay basin pod ang iyang surroundings. Ang iyang mga gakakita ing anak pod. Napoy uban ka nang sa tungod kay gibuli pod sila, gikan pod silang family. Mo na ilahang buhaton sa uban. Yes. Unya wala na din sila na correct ba nga dili day maayo or sa amo pod nga part kanang wala basig wala sila kay balo nga uy kanang kuan di ay ang kani manggod pod karon ma'am kay ang mga bata nun kanang dako sila influence sa social media. Correct. And yun, based ma'am. ako isip anti dia sa social media akong makita pod uban ang mga videos nga kuan ba nga kanang dili day siya appropriate unta sa mga bata pero tungod kay dali naman lang good i-access ang kuan. So sama gud atong nahitabo sa kaning sa Tacloban nga ang inlang influence nga nakuha kay dito tungod aning pagdula og Roblox. Nga kanang mura dayon sila murag based sa akong mga na research nga katong mga pareha bali nila kay naa magud poy murag similar incident ani sa gawas wherein kanang nag-shooting gyapon same sa nina same gyapon ang murag sanay kung sa mga kuan pa mga criminal pa murag ang modus gyapon ba murag ang pamaagi sa pagbuhat sa krimen. So kanang kita pod parents labi nag kanang atong mga bata ato pong i-supervise ko tan-awon pod nato ang atong mga anak ilang gina-consume. Yes, kay kanang social basin ang media. ilang mga kuan ba basin ang ilang mga ginatan-aw ginakuan na dia is mga dili na pwede para sa ila. So bisa ko na po ko nakita sa news. Ang mama ato iyang gipangutana iyang anak nga kanang unsa bali ang kanang unsa gipabuhat sa imo nya mo na din to nga gipa-remove og short siya tungod kay gi-influence siya dito sa iyang ka-group chat sa Roblox nga mo iyang buhaton para tagaan siya reward. So ang ako baling matambag sa atong mga ginikanan parihan ako para pod dili na bitaw mo abot sa mga worst pa nga scenario. So ang pinakakuan gyud ginato nga practical nga buhaton ginikanan para malikayan ato yung i-supervise atong i-monitor atong i-check ato silang tagaag limit nga kanang dili na bitaw sa tanang murag pila na ka oras dili na lang po nato lilion kay mo gyapon akong ginabuhat sa akong anak nga kung pananglit ako pong from ako siyang ginasusi ba kay kanang what if ulahin na ang tanan kay kato bitawng naitabo sa Tacloban siguro kung natagaan lang to siya saktong pagtagad nga uy dili na day ni maayo ang kuan gina buhat sa akong anak ginatan-aw ako siguro ning i-stop kay di ba kung sa bata pa mo tuo magina sa ato mo kuan mga labi nagkuan so mo nang sama ra gyapon na sa pagdisiplina pagtudlog saktong pamatasan nga magsugod gina sa diha pa sa bata pa so Lagi, kato ma'am. siguro kang Jane kung iya tong gi-open up sa iyang parents posible to maundang to and when it comes to Din ba sinapaputo siya na biktima siguro, ma'am, no? Duda na Dili ko. lang kay si Jane.
Kay ang sa kuan magid ang sang sa school manggod kay gina-encourage magid ni nila nga walay bullying nga may tabo sa. Oo, sa So karon nagi nga. na sa ilang rules sa school nga kanang bullying free ang school. Mo nang from time to time kung naay mga issues and concern labi nag-bullying ang concern, ginatagaan mo gina nilang pagtagad. Mo dayon na nga among ginabisita ang mga school kaaban ako So namoy mga inana karon nga mga Yes, kuan nga. ma'am. kung pananglit kuan man ta sa atong contact number Yes. no nga og pananglit Yes, na yung ma'am. mga concern nga kailangan nila basig maulaw sila sumbong sa ilang parents amo silang gina-encourage nga perminti me welcome mo man ang among pwede minyo tawagog ate para kung tan-aw ninyo nga confident mo istorya bahin aning sa kuan inyong sumbong kay biktima na di ay mo duo lang mo sa amo tawag mo kay kanang naaman mi mo may purpose na mo sa PNP pod nga kanang protektahan ang mga kabatan-unan kay dili po nato gusto mahitabo tong mga Yes. ingani diri sa atong lugar. Sa as guidance counselor ma'am no dito, unsa ka rampant ang bullying sa ato ang eskwelahan dira sa DNHS ma'am? Naba kay mga case daghan nga case or wala ra sad kaayo? Sa Dangkaga National High School, so far, naagyod siya. So, kabalo man ta nga ang bullying is daghan siya nga Yes. type. Mm-mm. So far sa Dangkaga National High School, naatay physical bullying, social bullying ug emotional bullying ang kakahitabo So dito. present jud na silang tulo ma'am. Yes, ma'am. Gauban gid siya usually. So unsa imong ginakuan ma'am as guidance counselor? Unsa imong kanang role nga gampanan dadto ma'am? Okay, as designated guidance counselor, so pag naay incident nga kahitabo nga bullying, si teacher man gyud ang una nga mohatag og response ana. Immediate response is mo report si victim or si bystander or si witness. And then si teacher, tanaw niya ang gravity sa offense sa bata. So kung minimal lang siya, lamang ko gitawag nga minimal bullying. So kung kaya na sa iyang level, iya na nang i-tagaan og intervention dito. So if repetitive gani siya, gabalik-balik na, that's the time kung minor bullying. So that's the time iya na din na siyang ipasa sa amua kanang himuan na niya og report iato sa school head, and then si school head magkandak og fact finding investigation. So pag human ana ma'am, if ang katunga kanang report is tinuod, so ipasa niya na siya sa CPC or Child Protection Committee. So naa na dayon ko ana, naa na ni ana. Okay. So kung bullying siya, and then himuan din na siya og intervention or kanang disciplinary action based sa offense sa bata. Okay. So ang kakahitabo, if serious ang offense, usually exclusion gud ang kakahitabo sa bata na expelled gud siya or suspension lang sa or non-readmission, and then amo din siyang mo partner din sa lahi nga agency such as DSWD or PNP. So kuan ma'am sa di ba kay pag teacher daghan man gid mo mga students nga ginahandle ma'am kanang unsaon lugar ninyo pag determine ma'am if ang isa ka student ninyo is naka-experience na day siya og bullying din dili lang gid siya mo storya pod sa kadaghan ninyo og ginahandolan inyo pa bandang makuan mabantayan? Sa karon ma'am, as guidance counselor nga designate, since naama jud ko'y background sa kay graduate mo kog psychology, so akong gibuhat karon as my intervention pagsugod sa klase gakandak mi og social emotional well-being sa bata. So naami ipahatag ana nga form nga example lang test siya, sentence completion test. So kanang example sa pangutana ma'am ko when I'm alone, kumplitohon din na sa bata. So dito na mo na siya makita nga ang bata di ay ga-undergo siya og ingana ang mga sufferings ang kinabuhi dayon. Dili niya istorya. Then mga first week, second week, basta first month, si teacher mabalaan na gina niya kay naagid na siya mga indication ma'am. Na siya mga indication nga ang bata is nag-undergo siya ingana kay makita gyud na siya mga symptoms bali sa bata ba. So that's the time balikan to namo ang katong form. So si teacher ang iyang intervention pod muduol na siya sa ako as guidance counselor. Pwede ko mag-counseling sa bata together with the parent. I-inform ginamo ang parent. So nice na ron ma'am no kay more katong sa mo nga time kay wala na siya. Siguro sa ako experience kay resilient ta. Very resilient ta. Sa karon sila Karon kay wala dili ilang kay sila ma'am. generation, Oo. Kanang prone kay sila distress gyud. Yes ma'am, ilang mental health gid pod karon Yes, is ma'am. kuan
Kay karon pud ra pud din gaka-diagnose naman gud ang mga mental health problems ron ma'am kay Yes, compared ma'am. atong mga Oo. time nga. Pareha kay Jane. Oo, para ni Jane. Emotional siya. Oo. Emotional bullying. Para ni Jane nga wala na lang siya ni sumbong utro no sa iyang teacher bisag padayon pa ang bullying nga gakahitabo sa iya pero tungod kay nahadlok siya wala na lang gyud siya ni padayon gyud pod. So kanang mga anak ma'am kanang nakabalo na mo dayon inyo pa nang ma-determine ma'am as guidance counselor or ang teacher baka karon kung kato siya nga bully is still kanang gapang bully pa jud siya dili lang pud kay sa specific isa lang jud ka student kundi daghan na pud siya og na victimize. Makuan pa ninyo na ma'am. Ma-determine ginamo siya, ma'am. Okay, naamo gud mi monitoring. Pag human sa first offense pa lang sa bata, balik ka to si bully. First offense pa lang, amo na siyang ginasulat. Naami form, tawag na anecdotal record. So, dito pa lang, ipasulat sa bata unsa iyang nakomit, ipasulat sa bata kung unsa iyahang promise nga di na to niya usbon, and then nakabutang dito tanan ma'am kung unsay pwede mahitabo sa iyaha if iyahang usabon to siya. So aware ang bata gyud kay pagsugod sa klase amo silang i-inform with our own dialect, especially sa junior high kay di pa man kay nila masabtan ang kana English gyud. So amo na gina-translate aron well informed sila. Kay usually sa dangkagan ang rampant nga perminti ginamo makaadto sa guidance office kay ang junior high school grade 7 to grade 8 kay mo magud ng transition period. Lagi po. Di pa sila ka-move on sa elementary days nila ba? Dili pa kay sila kuan bitaw Yes, ma'am. conscious sa ilang Oo. mga. So sa paminaw nimo ma'am as di ba psychology kuan man pod ka ma'am no. Unsay kuan ma'am kaning gakahitabo karon sa mga kabatan-unan ma'am nganong nay mga inani nga scenario labi na to katong sa Tacloban ba to nga iyang pamusil iyang mga classmate. Unsay kuan ana nila ma'am? Unsa ka high reason ano sa number 1 kamo ay gakos ani sa mga kabatan-unan ron? Sa ako lang ma'am no. Based na sa mga cases nga kaabot sa ako kay gina-interview na ako ang bata gyud. Una isang family. Maol. Oh. The absence of kanang father or mother or nagpadako or both gyud wala diha. Broken family, kanang layo ang mama or layo ang papa and then naa lang siya sa guardian. So gina-feed lang siya material pero kanang emotionally, mentally wala gud na siya na feed, wala siya gi matutuan na mamba mo ang nawala sa ilaha. So family, syempre pag pinaka una nga agent nga mailahan sa bata is ang ginikanan namang gyud. Sila mo nurture mo mold sa bata. So kung wala na sila since sila ang vital gyud na daw kay role sa pagdako sa bata. So mao jud na ang usually gakahitabo. The second is social media ma'am. Oo, social media. Online games, gakakita nila and dako kay siyang impact. Since karon is accessible kaayo ang tanan naman ay cellphone kay ginagamit man gud siya sa school pero sila man gud is lahing ilahang paggamit ba pag-utilize nila sa gadget kay dili kaayo 100% educational na idula and then naay mga sites nga dali ra kay nila ma-open kay dili restricted so gina-apply nila kay curious sila unsa ang feeling kung buhaton to nila so kana and then peer influence kanang gusto sila mo appeal ani nga group kay kanang tan-aw nila is mahimo pud silang sikat gusto nila ma-in so rampant karon ang gitawag nga gang so kana siya so para ang tan-aw sa ila sa society kay kanang cool sila sikat sila pero usually ang ga-appeal og gang sa amua broken family. Kaya dito nila makita ang ilang gihimo ilang outlet bali. Kanang mga gang ma'am, inyo nang makuan ma'am sa nagigakahitabuan na gyud sa sulod gyud sa kanang para sa DNHS. Nagid sila kanang wala pud sila kanang nagbuat-buat og group dira ma'am. So within the school premises gibawal jud na namo ma'am. So that is a grave offense kung mo create sila ana. So munang usually ang gang is gakatabo outside. Pero daghan og mga after pandemic after pandemic
So, rampant kaayo ang gang. Mm. So, ang isa sa intervention, top me sa PNP, naghatag sila og seminar, Mm. kanang awareness kung unsay mahitabo sa inyo ha, Mm. kung makakommit mo og offenses or mahimo sila kanang CICL, Mm-mm. no, conflict, Children in conflict with with law. Mm. Okay nga na. So, gina-aware sila para mahadlok sila. Mm. Okay, so, within the school premises, gibawal dyan na namo. Mm. Oo, strictly prohibited yun siya. Mm. So, katong mga bata nga naka-commit og offenses, usually sila gid ang gapang bully. Mm. Oo, kay adi ta kabalo kung sa ilahang gibati kay naka-appeal na sila ana nga group. So, tanaw na mo ang DepEd Order number 55 series of 2013, exclusion gud siya. Labi na og serious ang iyang offense. Pero katong mga bata nga recognize nga member sa gang, ang una na mo intervention dili man ginabo sila ipapahaw o ma'am or suspend. Mm. Kay tabangan man jud namo sila. Mm-mm. Kay nasayop lang ang path ba. Mm-mm. So, mutap dayon mi sa either DSWD or Mm. PNP nga sila ang muandol sa ilaha. Ana po day mga inana mo. Yes, ma'am. So, sud kayo karon ang mga kabatanunan ma'am i-handle. Lisod jud ma'am, labi na sa public nga 1:50 ang ratio, Mm-mm. 45 or 50. So ing ana. Well, sa isa ka tuig di man pud gyud na maingon ma'am nga ang kanang 45 ka students naagi uban ka muundang. Mm. So kami lang gyud ang teacher tinuod yun na nga second parent gyud me. Yes, ma'am. Okay. Mas dako man ang i-spend nilang hours. Sa sa school, school. kaysa sa balay. So mailan gyud na namo sila ma'am. Mailan gyud na namo sila even bisag gihilanat lang makabalo gyud mi nga na sila gibati. So, no? Kanang hinaot po dun tanong atong mga kabatanunan magtarong kay ingon ba gid sila nga kung ano ang kabatanunan ang pag-asa sa bayan. So tamo na ang mahitabo ba? So kani sa case ni Jane ma'am, unsa man imuhang maikaingon sa iyaha ma'am? So kanang kang Jane kay matawag maguna siya emotional bullying. Oo. So usually ang social bullying ug emotional bullying gauban na siya kay kung social bullying mo man na siyang nag-spread og rumor, naulawan siya social bullying, and then tungod atong gibuhat nga naulawan siya, na-distress siya, unhappy siya, mo din na emotional bullying. So katong gihimo sa iyahang perpetrator, katong nang bully, is mo to hinungdan nga na di siya happy, and then hadlok siya tungod ato kay wala may physical nga nahitabo, wala man siya giunsa. Pero naay threat nga nahitabo. So naka-experience siya og emotional distress, yung emotional well-being is dili maayo kay even karon naagod ang grudges sa iyang kasing-kasing. So sa ingana nga case ma'am kung nag-inform siya unta, inform siya sa teacher, ma-address gyud na siya ma'am. Ma-address gyud unta siya. Nga dili maabot sa time nga ang iyang grudges ba nga niabot ba until nagdako na siya. Kaya ang Kaya yung trauma. giantos, grabe yung Yes, ma'am. hangtod sa wala na guro sila na classmate ato ma'am. Nagdugay naman Murag sad na kahira siya. din siya ni nakalingkawas atong panahona no. Oo. Kay wa naman gyud siya ni tingog. Dugay naman good sad na siya. Karon man good kay naay gitawag na tog bystander or mga witness. Kay katong nahitabo bitaw sa school mga last week na bullying. Murag na naka-mention Oo. si ma'am anak kaganina ma'am sa katong PNP. Oo. So kadto is ang witness ang nag-report. Oo. So usually karon kay kuan na sila kanang kumbaga aware na sila, vigilant sila. Oo. O so ga-report dahil sila. So muna si teacher nagid mi immediate response ana. Oo. Kay ang teacher is well informed sila pag abot ani nga case sa bullying ma'am. Inform ginamo na sila kay mo follow magid mi sa guidelines sa CPC kung saan pag-handle. Usually ang mga bata karon is dili gid sila resilient. Yes. Tungod Tungod kasi sila bangod na maapektuhan. sa kuan manggod na pud ma'am no. Dako kay factor ang social media Yes, gyud ma'am. sa kaning kakahitabo karon nila. Kay katong sa una nato kay wa man gud kay tay access sa social media. Lagi dili ato gakakita ng kanang naay mga- suicide. Oo, ay ana. nana. Karon kay grabe gid ilang influence. So kanang natoy pagkahitabo atong sa Tacloban ma'am ba murag na koy nabasan na sa news nga nay isa ka school nga nagkuan silang policy nga wala nay phone sa ilahang school. Nakawala pud mo kanang mga inana nga mga interventions ma'am. Naana ma'am, kay sa CPC kaning sa DepEd number 55 series of 2013 naana siya nga bawal ang bata even ang personnel kami teacher
nga maghawid og cellphone not unless required siya Mm. sa among kada educational activities bali. So ang ang immediate response namo ana i-confiscate namo ang cellphone labi Mm. na napamatud-an gyud nga naggamit siya. Dayon depende man gud sa gravity sa iyang offense. First offense kwaon ni teacher kung kinsay nakasapon, Mm. and then iuli at the end sa iyang time. Pag ikaduha na gani, second offense, pwede na siya nga whole day ay iuli and then i-inform ang parents, si parent ang mo kuha sa phone. Okay. Mm-mm. So gina-allow gyapon namo siya, ma'am. Mm. Labi na og na yung mga activities nga required yun siya nga Oh. online. Oo. That's good no. Nandun yung Oo. mga anak ron, Na, ma'am. no? ma'am. So lastly, ma'am, as guidance counselor, ma'am, unsay imong maikaingon sa ato ang mga gapanan-aw karon nga labi na mga kabatan-unan, ma'am, sa imong Para sa mga kabatan-unan karon, as a guidance counselor, of course, lahi atong struggle sa atong kinabuhi. Wala ta kahibalo, wala mi kahibalo kung unsa yung gibitbit pag adto sa school. Dili ta kaingon ang imong problem ibilin sa balay. Madala gyud na kay ang uban ginahimo ninyo og outlet. So, just speak. Pag-istorya kung unsa imuhang gibati. So, pasalamat ta kay isa sa government program no uban sa mga agencies nga mohatag og intervention para sa ilaha. Ma-address nato na kung mag-istorya mo or bisag kami lang ang makakita, ma-address man na namo, amo lang na kanang aside sa strengthen nila ilahang a relationship sa ilahang parents, apil pud ang Ginoo. Kay ang divine intervention kay sa milagro gid nga paagi. Yes. Kung maka-feel ka og kanang emotional distress, kanang di na nimo kaya ang tanan, ampo lang. Yes. Kinaamog yung mga butang nga dili nimo kaya isugid sa imong Mm-mm. teacher, sa imong parents. So iampo, i-pray siya. Mm-mm. So kana siya spiritual aspect. And then kami in behalf no sa Danghaga National High School, ang mga bata especially kanang dili lang ma'am sa victim, pati sa nang bully. Dili na mo siya i-condemn nga isa siya ka makasasala gid nga bata. Ang first gid na mo nga intervention sa iya is tabangan na mo siya nganong gibuhat niya to. I-address na mo daan, ahi na mo siya ipapahawa or i-turn over sa asa nga agency. So tagaan sa na mo siya intervention una. Nanagyan no, ironic kayo ang kinabuhi, ma'am. Yes, tinuod. So, ma'am, unsay imong makaingon sa kanang kuan, ma'am, kaning mga parents sa imong message nila kinahanglanon jud nila kanang hubugin baka na Sa involved hubugin ba? ang kanilang mga anak. sa mga parents karon sa mga kabatan-unan nato karon naman sad koy anak teenager. Kabalo ko nga lisod kayo sila i-handle. Kanang millennial lahi sa atong panahon. Yes. So lahi ilang panahon karon lahi sad sa ato So kung kita na lang ang mo dili man nato sila murag ato silang i-adapt karon unsa sila. Dili nato i-compare sa una. Sa una. Nga sa una tagaan ra may amo, tagaan ra kog piso pwede na. Dili man ko naingon nga dako na to, pero atong tan-awon sad ba nga lahi ang panahon nila karon Yes. millennials na. Siguro lahi na pud siguro atong approach, dili na Yes. to i-approach sa una. Sa ako lang ni nga experience nga pwede siguro kay kung kuan po ninyo, pwede niyo kuan og kanang lesson, pwede ninyo kuan ang akong istorya karon i-apply sa inyong mga anak, pwede po dili. So dili na to kuan ano lang ni siya, kung gusto ninyo i-apply pero kung dili ayaw lang sad. Lahi-lahi man ta as a parent. Lahi-lahi po lang atong anak. Lahi-lahi silang batasan, lahi-lahi po sila nga unsa ilang identity. So kinahanglan nato sila nga i-guide. Ana ra gyud guidance. Guidance dayon kay Lord dayon. Ato silang iampo always. Yes. So ana man gyud prayer is very powerful. Kana lang gyud. Super. No, kana lang gyud ato silang iampo, i-guide nato sila. Kay dili man po nato sila pwede ubanan pod kada adlaw, kada oras na lang po niya nata sa ilahang tapat. No? So ana na lang tambagan nato sila kung unsay atong angay istorya sa ilaha, atong i-monitor kung pwede adto nato sa school. Ako gadto ko sa school sa akong anak. Dili ingon nga dili nako siya taga-anog privacy pero gina-check nako kung sa iyang gibuhat dito. No? Kung mahimo i-check nato ilahang mga cellphone. Kay basi Yes. nalalay sila yung mga grupo nga gipang-apilan nga Mo jud na nangailad biya sila. karon, ma'am. No? Nga sila ginagamit sila ba? Sila suguon sila na naikapalit wa ta kahibalo. So na ko'y mga client nga mga ingana nga nangana sa office. So
unta wala na koy makita pa nga mga ingana diri sa atong lugar karon. Kay gamay ra kayo atong crime rate diri sa atoa. Gamay ra kayo pag paningkamutan nato nga ma-prevent. Di ko gusto nga dito na lang ta sa crime solution, which is amo mangyapon ang trabaho. Pero mas maayo siguro nga i-prevent nato yes, di na mahitabo. prevention is Oo. better than Kay- cure gid baya. Dili na mabalik kung nahitabo. Yes. Nahitabo na dili na siya mabalik. No? So ato na lang siyang kuanan. So mura siguro na akong maistorya sa as a parent sa mga Yes. parents nga naminaw karon. So thank you. Ay unsa inyong kuan pod ma'am, inyong mahatag nga message sa mga kabatan-unan karon nga naminaw nga labi na kanang ka-experience og bullying ron nga hadlok pa sila mo speak up. Unsa inyong kuan? Okay, so maingon? sa ako pong maistorya sa atong mga kabatanunan karon labi na ning mga biktima ng bullying, dili ta angay mahadlok mo speak up, maistorya gid ta. Kay kanang kuha na siya kanang para pud kanang ang kana mangong inyong pagstorya dili man gud naabot pasabot nga kahuyangan na or kanang weakness na nato. Isa na siya sa paagi nga kanang kuan makasave mo sa ubang kuan gawas sa inyong kaugalingon, makatabang pud mo sa inyong isig katawo tungod sa inyong pag-speak up na undang nabali ang bullying. And kanang kung maulaw mo sa inyong parents, pwede mo maadto sa inyong guidance counselor, pwede mo maadto sa inyong advisor, sa inyong school principal, or kung maulaw pa gyud mo, pwede mo wani sa amo sa PNP or any person nga inyong makasaligan nga maistoryahan ninyo sa inyong problema. And sa ato pong mga estudyante, labi na kanang kaning mga gapambuli, dili na siya maayong buhaton tungod kay naatay mga tulubagon ana og pananglit makalapas ta ana sa atong balaod nga RA 10627. So sa ako pong advice pod sa mga school teacher, taasan lang ginato atong pasensya kay kung ano man kita, we are considered as a second parent gid sa mga estudyante. So, naalang gihapon mi ang PNP para og pananglit nga kanang kailangan ninyo help sa kuan, pwede mi nila tawagan, pwede mi nila imbitaron para pud maabaga na mo sila sa kuan ani pangitag solusyon aning maundang ang bullying. So, from time to time gyud kita tawo ra man ta likaya na ginato ning mang-BI tag mga isig ka tawo kay so malabas akong giingon. We'll never know, bilog ang mundo. Kaning tawo basin atong gi-BI karon mora ni atong pangayuag tabang or mora ni mo help sa ato sa una. Sa pag-abot sa panahon. Mora ni ang mga tawo nga motabang nato, mora ni day atong tawo nga basing masangpit nato nga kailangan day natong tabang. Nya mo na day nang ang uban maulaw na kay kanang inyo ding GBI sa una. So, sa kang Jane, dili na ta kinalan magdala aning mga kasakit nato Jane. Ako nato siyang gilimtan sa una. Wala na nako ta siya gidala-dala tungod kay ako nang gipakita sa iya nga kanang bisan tuod sa akong mga kaagi nga bullying ato niya nga tawo. Ako nang gikuan nga kanang I will stand strong na no matter ang akong kaagi nga lisod kaayo nga nagkalisod-lisod na kong manage sa akong emotion sa una tungod kay di pa ko kabalo sa akong desisyon sa akong kinabuhi. Gipakita gid nako nga warrior ko na nakaabot ko sa akong pangandoy nga kwan. Dili nato himuon ang atong mga lisod nga kaagi nga kanang mooy hinungdan nga mag-grab sa ato para makabot nato ang atong maayo nga ang kanang gwapo nga pangandoy. Yes. Thank you kaayo ma'am no. Salamat kaayo sa inyong time ma'am, Yes, sa inyong ma'am. pag-ani, sa inyong mga message nga murag taas-taas ni atong Yes, ma'am. So, before that, okay lang mi mag-disseminate mi or Sure, ma'am. magkatag Sure, mi sure. sa among contact number. Sige, So, ma'am. ang Dangkagan Police Station, nami official Facebook, PNP Dangkagan Municipal Police Station. Kana lagi i-type, butangan lang natog PNP then Dangkagan Amora Municipal po din Police Station. Kuan sa ubos. Yes, mo dayon na siya ang among official Facebook page. At the same time, kung dili mi nila makontak pinagi sa Facebook na pud may among hotline number. So 0998-598-6859. Amo lang po din na ilang tawagan. And at the same time, kung wala gid sila makuan, magbutang na din mi aning sa among 911 emergency hotline nga og dili gid bali kuan ang ilang kakuan kay da grabe na gid ang bullying. So kung pananglit pod na amoy mga nakita dara nga mga kaubanan, classmate or mga schoolmate nga nakita ninyo nagdalag mga deadly weapon, laban na ning nakita ninyo nagdalag pusil, nagdala og kaning butchokorno, knives, unsa pa ni kaning ice pick, basta deadly weapon, anything nga hait nga
mag-cause og harm sa inyong classmate, schoolmate, or any school staff, ayaw gyud mo pagduwa-duwag pagpahibalo sa amo. Ang inyong concern, makasave og 1,000. So that's it for today's episode. I would like to thank our guests for today, no? Dako kayo akong pasalamat sa ato ang Dangkagan MPS for letting their personnel nga mag-anhi diri as bisag gawas pa man sa ilahang kabisi, no? Og sa ato ang DNHS principal, no, for letting their guidance counselor nga mag-anhi diri, si Ma'am Geraldine Anyasco. Thank you so much. And I hope nga inyong i-support ang atuang page for more untold stories with Ate May. Thank you so much and see you next time.